Hello, good morning. Good morning po sa inyong lahat dyan. Nasanay na sa mabuti kayong kalagayan. Totoo naman dahil sa hirap ng ano ngayon. Huwag natin masyadong intindihin yung mga problema na yan kasi alam nyo bakit. Lalo na yung mga high blood na katulad ko. Nako, huwag kayo isip ng isip. Ang isipin na, huwag tayo mag-isip kasi nga po, tayo rin kawawa pag nagkasakit. Oo, ma-stroke tayo, maano tayo, diba? Kung ano man yung mga problema, bigay natin kay Lord yun. Huwag tayo mag-isip para hindi tayo magkasakit, no? Mahirapan lang din tayo, no? Tapos wala pa tayong pampagamot, di ba? Wala tayong pambiling gamot, wala tayong pambiling ano. Kaya huwag tayo muna mag-isip. Kung ano nilang nandyan, di yan ano natin, pagsalamatan. Inom kayo lagi ng tubig at na mainit. Ayan. Alam niyo po, ako ay naka-monitor. Lagi po akong ako'y sobrang taas ng dugo sa sobrang init. Tsaka minsan napapagod din ako kaya humihinto-hinto ako katulad niyan. Naglinis po ako ng mga pinunasan ko itong mga rep, lahat na pinunasan ko. Siyempre napagod ako. Kasi uso ngayon dito yung sa Japan yung nagiging pantal tapos kapag kinamot mo Makati tapos kakalat yun tapos magiging parang sugat na minsan hindi ka siguro makatulog tsaka masakit. Kaya yun ang uso ngayon. Kaya ako'y naglilinis, nag-ano ako kasi para hindi tayo maanuhan ng mga ganon, diba? Alam niyo po ba na iba-ibang klaseng mga ngayon, the virus, diba? Katulad niya, may Makati, may sugat-sugat sa katawan, na parang nung araw, alam ko yun, parang nung araw, nagkaroon na rin niya sa Pilipinas, Alam niyo po kung ano yun, yung, yung sa mga, yung mga palad mo, mga Makati, yan, nagkakaroon siya ng na ganyan, ng mga, ano ba tawag doon? May tawag doon, yung Makati siya singit-singit dito, ano ba tawag doon? Yun, ngayon, ganun dito sa Japan sa mga bata, kahit matanda, tapos namamagana, iba naman ngayon, namamaga, namumula, dapat maagapan ka agad, dahil pinakita po sa TV, syempre, kailangan natin maglinis ng paligiran, di ba? At laging huhugasan ang kamay ng mga bata. Dahil yung pinakita sa TV, mga bata po. Tsaka may mga edad na walang pinipili po yun, sabing ganun. Kaya lagi tayong maghuhugas ng kamay. Lagi tayong mag-aano ng mga natin. Oo, dahil pag lumabas tayo, kailangan maghugas ng kamay. Yun sinasabi ko nga sa aking mga anak. Na, ang mga anak ninyo, pahugasin ninyo ng kamay. Mayat, ay, nako, dito sa bahay. Hugas ng kamay. Siya, ng kamay. Ganon. Sinaan ako sa mga apo ko. Kasi bawat hawakan nila dyan, siyempre, di ba? Lalo na kung galing kami sa supermarket. Kaya kailangan pagdating, maghugas agad ng kamay, ha? Walang ganyan. Ganyan ako sa kanila pag nandito sila. Katulad niyan, sa July, nako, alam nyo ba, nag-resign na rin yung asawa ko dahil 65 na. Di mangyayari? Di wala rin siyang trabaho, di ba? Anong sa amin, yung na lang yung maano niya, di ba? Makukuha niya. Ngayon, kasi ang anak kong babae, nagtatrabaho sila mag-asawa. Kaya siguro, ang mangyayari niyan, itong July na to, nandun siguro kami. Ngayon, pupunta kami dito pagdating ng Biyernes kasi pumapasok po yung mga bata mga Biyernes, ganyan. Dating namin dito, doon ako magtitinda ng halo-halo ko. Siyempre, tuwing Biyernes hanggang Linggo. Kaya doon po tayo magkita-kita. Sa July po wala ako ganon, kumbaga. Wala po ako ng Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes na po nandito ako. Ganun po. Tapos, di syempre, ganun ang gagawin natin, para makita-kita naman tayo, dahil pagdating ng August naman, pupunta sila ng Pilipinas, kasi may birthday yung doon gagawin, doon, sabi ko, doon na lang, ihanda yung aking isang apo, yung anak ng bahay ko, doon na sila. Sabi ko, sige, hindi ako makakasama noon dahil hindi ko na maiwan tong isa dahil alam niyo po ba,
Yung dati nasa lalamunan niyang nararamdaman, na ano na po yun, kumbaga nagamot na, meron naman siya sa tenga. Kaya hindi, alam niyo parang, ang hirap din ang kalagayan ko eh, kahit gustuhin ko umuwi, ayusin ko rin yung mga anak ko doon, ng kabuhayan nila, paano sila hindi na makauwi kasi yung isa ko dito, di ba po, lalo na ngayon, 65 na siya. 65 na ang mga tao, mga kami, mga matatanda na talaga. Ay, hindi ako basta ang isipin mo, malakas ka, di ba? Alam no, ano lang naman yan eh. Yung ano naman na yan eh, ano lang yan, number lang yan. Numero na ang pagtira mo sa daigdig na to. O, di ba? Thank you sa Lord, di ba? O, yan. Alam niyo, tumataas kasing dugo, kaya ako'y nagmo-monitor. Oo, minomonitor ko yung aking dugo dahil ito nga, kaya nga sabi ng asawa ko, huwag daw akong mag-isip. Hindi man ako nag-iisip, wala naman ako iniisip na siyempre ang problema dumarating sa akin, yun lang naman ang inaano ko, di ba? Pero hindi naman ako nag-iisip ng isip, hindi. Pag narinig ko, tama na yan, ganyan. Kaya mahirap, ito na yung model ko na naman po, kasi parang iba yung aking pakiramdam. Kaya ako monitor ko yung sarili ko ba, kasi kaya nga bumili ng ganito para maya-maya monitor, kasi nagtaranta yung aking doktor nung yung dugo ko 200 over ganun din. Pero isa na lang 200 na, o di ba? Paano hindi na natataranta sila lahat doon? Imbis na ako hindi magpapagamot, ako nakasali sa papagamot. Walang magagawa, di ba? Ganun talaga po ang buhay. Ako 90 na ngayon. Bumaba naman yung over ko. Dati kanina kasi over kanina. Ngayon 149 over 90, tapos may 79 yung aking ng heartbeat ko. Okay. Bumaba na yung over ko. Hindi ka ako nagpapagod. Ayoko na magpagod, at saka ayoko na rin mag-isip. Ng mga problema, lalo na mga problema sa Pilipinas, siyempre, di ba? Maya't maya, inom ng tubig. Wag lang ako yung matinding tawag dito, matinding hilo. Kasi pag nahilo ako, hindi po ako nahumihiga, lang ako, nakasandal lang ako. Thank you po, salamat po. Yun lang naman ang aking binalita. Siyempre, kailangan tayong magtiyaga sa buhay. Huwag mag-away, lalo na mag-asawa. Thank you, salamat po.